discriminatory dun sa namatay at dun sa business. So, basahin ko yung ordinance bago po tayo mag-comment. So, itong purpose kasi hindi na babasahin. So, itong next, so, title, the ordinance shall be known as the ordinance establishing burial sites for deaths caused by communicable diseases in all public and private cemeteries, memorial parks in the city of Philippines. Scope, this ordinance shall cover all public and private cemeteries, memorial parks in the city of Philippines. So, ito po yung ating mga definition of terms. Hindi na po isa-isahin. So, doon po tayo sa mga medyo importante. So, section 4, designated burial sites. There shall be designated the following public cemeteries and private memorial parks gardens, an area for the burial site for the remains of COVID-19 deaths and siguro kung other COVID. So, burial sites for the remains of COVID-19 deaths and other communicable diseases. I-clarify lang natin na hindi ito yung area na malaking area. Meaning that specific two holes is the burial site itself. So, the designated burial site shall be primarily for those remains whose families have chosen to bury their dead in the cemetery, memorial garden of choice, but have no memorial garden. All cemeteries and memorial gardens in the city shall have at least two burial sites ready for use, already excavated with proper safety measures in place to prevent accidents in open excavated. Should one or both designated sites be used, the cemetery and memorial park shall ensure that one or two as necessary are excavated 3 days after the So, pinali po, meron po tayong dalawang butas, meron tayong dalawang burial site, naglibig po ng isa. So, we have 3 days po para mag-excavate ulit ng isa pa. Kung kaya nyo yun. So, if hindi kaya, usapan po natin kung ilang days po kayo. So, memorial plan, ito yung concern na bring up last time. Holders of the faith memorial trust, those whose family has a memorial plan and assign such to a family member whose death was caused by communicable diseases, shall be allowed to use their chosen area as per agreement with the cemetery memorial park garden, provided that protocols, directives, regulations set by the authorized agencies are strictly observed. So, yung tanong po last time, what if yung memorial plan ay doon dapat ibig. So, I guess, kasi pagka gano'n, hindi na overdo ordinance. Kasi alam mo magastos pa siya ulit. Para mo naging isa pang iba. So, for economic reasons and practicality, it's a little arrangement na lang between the memorial park and yung namatay. So, the implementing offices, ito po yung technical review na ginawa. Nilagay po tayo ng two representatives from the CSO. So po, yung samahan niyo po, pwede po mag-participate dito. So, with regard to penalties, any business engaged in cemetery or park garden business shall be fined not more than 1,000 per day of violation of Section 4 of this ordinance. So, ito, binasa lang po namin dun sa PD 856, disposal of dead persons, na parang 1,000 for each violation. So, kung tingin po, pwede na kayo or lalo mataas. And then, all existing ordinances, executive orders for provisions therefore of this ordinance shall be repealed and modified accordingly. So, this ordinance shall take effect immediately upon approval. So, yun po. May questions po ba? Or comments? Dapat ba taas na tayo? From the body po?
communicable disease. Kasi, because of the time constraints din po, mahirap pong mabuhay within 12 hours. And then, yung magiging reactions po ng may mga may-ari ng land, though hindi po namin pwedeng disclose yun, di ba? Pero malalaman at malalaman nito. Yung magiging reactions po ng mga may-ari ng land around dun sa existing land ng owner. So, ang suggestion po namin is pwede nilang to minimize expenses. Pwede nilang i-upgrade yung land, mag-a-add sila ng cost ng land dun sa existing price intended for communicable diseases per house. Or kung ayaw po nilang i-upgrade, they can retain the land at they cannot use it. They may buy another land intended for the communicable diseases. Doon siya sa designated. Ililipat yung location ng land niya. But, pero last time po, Oo kami. pero ngayon na-realize na okay rin ba? Oo, okay naman siya bigyan. Kasi mas maayos kapag doong area. At saka yung magiging reactions, epekto sa mga magiging kapitbahay niya. Parang may epekto, doon lang yung masuggest. Yes. At saka isa pa pong concern, let's say ipapagamit natin yung existing land. Hindi natin, the weather is so unpredictable. Since soil siya, maaari siyang mag-erode. Maapektuhan pa rin yung magkabilang land. What if yung that location niya is in between? May existing na rin na nakalibig. Suggestion. Well, initially, yung proposal kasi yung gusto natin yung DLM market, kaya talaga specific kami. Medyo consider lang natin yung suggestion last time na baka yung business side niya, baka discriminatory or hadlang sa comment ng mga as businesses. Pero okay, no? Sa amin naman po sa part namin, okay. Hindi ko alam. At saka kung talagang gusto nilang i-big doon sa pre-owned land nila, sa existing land nila, hindi po namin tatanggapin as burial. Cremate. Kung talagang gusto mo nilang gamitin yung lote, i-cremate na lang po nila. Kung ayaw nilang doon sa dead area. Para safety na rin. Opo. Paano ba
then, binabasa ko kanina, dito sa general guidelines na DILG, sabi niya, identity and other personal details of the deceased shall be respected at all times and remain confidential unless otherwise provided by. Dito maingat kami kasi hindi ganun, hindi natin alam kung anong sanction na may sa amin. Pero pagdating sa memorial card, at pag-designate tayo, most likely malalaman nila na nalilin doon is COVID patient or PUI. Then, hindi naman pwede itago yung pangalan kasi may lakitan. Unless naman kung lalagyan natin. So, ayun yung isang fear lang po namin. Paano po yun? Tapos, meron din po sa guidelines po noon. Kasi yung mga namatay dahil talagang tayong mga Pinoy, medyo mamahigit, marami tayong request yung last week mo na namatay. Excuse me. Same pa rin po nung tawag dito, nung DILG interim guidelines sa 4.515. Okay. Sabi niya, burial or preferably cremation shall be done within 12 hours after death. However, cremation or burial of human remains to the most possible extent shall be in accordance with the deceased person's wish. Decision of those who have the duty to make a funeral or burial arrangements and religious and culturally accepted norms of the deceased. What if, kasi sabi ko, like, yung sa lote, yung kapatid, kukunin niya rin yung isa kasi gusto nilang magkatabi sila. What if, sabi niya na bago siya namatay, gusto niya doon, and then hindi siya doon papalibig. What if na mo, malaman mo nila ito, hindi kakasuhan nila kami. Kasi ang nakikita mo namin, yung pwede ikaso nito sa amin. Plus, doon sa kontrata pwede paano sa amin, pag bumili ng lupa, wala akong nakalagay doon, just in case you die in a community businesses. Pero kami rights para nalihin sila doon sa designated area. Naman tayo ng community businesses. So, yun na po yung question. Pero the idea itself, okay, na hindi na kami mahihirapan, hindi kami mapapadali. May nakabuhay na, bigit na lang, safety yung tuloy sa tao namin. Pero yung confidentiality and then yung last request, wish na namatay. Yan yung isa nakikita namin para hindi kami protect. Yun. Naintindihan ko yung point ni Mario sa concern ng mga namatayan. Kasi hindi pa sila ipag-usapan natin yung may prepaid na may kontrata sila. Ngayon, halimbawa, i-start natin ngayon na yung mga issue yung mga contracts, ito yung standard na nakalagay yung provision doon. Just in case yung namatay ay COVID positive suspect, mayroong karapatan na yung cemetery and mobile park na mag-ibig siya doon sa designated area. Naintindihan ko yung liability na pwedeng sa kanila. Kung i-maintain natin yung basis contract, ganon. Hindi naman natin pwedeng baliwala yun yung breach of contract na yun, constitutional contract yung batas. Ano kaya kung yun ang gawin natin? Lahat ang issue ng kontrata sa mga prepaid lots na yun,
yan ang pa-collecting niya doon, yung probation doon na yung kasi namatay na ililibing doon, COVID o COVID infected. May karapatan ang Memorial Park na maglibing sa kanya doon sa designated area without any liability. Yan po yung bago po. Ito yung dati na. Hindi, ito yung ito natin is babaguhin yung kontrata ninyo para wala kayong liability, no? Saka sakali. Okay. So, ibig sabihin mo yung mga naging kontrata na dati. Hindi na natin mababago yun. Okay, yan yung problema mo na. Kasi kung yung mga bago lang, okay ko yun. Ang problema natin, yung pangalawa, meron na. At if, halimbawa lang, mga kailangan, kontrata yung nakakontrata yung lahat. So, pag sinabi namin hindi ka pwede doon, anong rason mo? Sasabihin, kasi COVID, may batas tayo. Hindi, may kontrata ka ng pinag-imuhan bago. So, ang inisip ko namin doon, yung liability natin doon sa customer, doon sa amin. Pero okay ang idea. Yun lang kung paano din kami pumoprotektahan ng city. Pagdating, ano mga nakarata. Kasi, yun ang mahirap eh. Pag sinabi namin hindi pwede, bayad na siya, at ang nakalagay doon, anytime pwede niyang gamitin, huwag na magpusan na. Ano? Anytime pwede niyang gamitin. So, bakit siya? Dahil po, discriminatory na siya gagawin namin. So, paano gagawin natin sa city? Paano natin puprotektahan? Assuming na okay na tayo dun sa prospective na kontrata na gagawin niya, assuming baguhin niyo yun at lagyan niyo ng provision. Doon sa mga nakaraan, doon sa guidelines na naman sinasabi ng DILG, yung nakalagay doon na you respect the wishes of yung mga namatayan. So, doon lang, saan yung, sa tingin ko para sa akin kung saan yung lupa na subject ng purchase, yung nagkaroon ng kontrata, doon na lang ilagay. Kasi nakalagay naman sa DILG guideline na respetuhin natin yung wish ng matay, di ba? So, ilipat ninyo dahil may kontrata eh. Paano yung kailan ito sa gagawin natin? Ang nakalagay naman sa ordinance, parang bangko, no? At least yung mga covered na mga entities, mga cemeteries, ang sabi is, they must have at least 2 ready holes at any given time. Dapat malagyan ng any given time. Walang any given time yun. Pwede siguro. Oo, nakalagay doon. Siguro magandang indicated na if ever na wish mo family na matay doon sa indicated, hindi, okay lang din mo ito na hindi siya covered ng ordinance. Kasi para lang hindi kami magkaroon. Only with respect to pre-existing lots natin. Hindi na tayo magkakaroon ng compromise. Pero yung mga bago, siguro mas pagkakulit na natin. Okay. Negative siya. Pwede ba siyang kaya at lagay doon sa kanya? Kasi hindi niya po kayo pinaglagyan eh. Yung presyo ba na binayad niya doon, mag-wave siya. Dahil hindi naman siya kung pwede, diliman siya. Kung pwede. Pero baka makukulong kami. Hindi. Kasi bawal mo. Ito yung age permit siya. Ang Kasi nagbigay ng
Now, kung sakaling malaman po siya na negative, inailin na. So, matas nito, hindi po pwedeng basta mag-issue. Kuha pa po tayo ng proper permit. Ang kung papayagan mo ng city, wala pa kami magagawa, pwede mo kami tayo din sila secretary. Ang problema lang po, pero hindi mo kasi sa batas na nakalagay na kapag ka nailibing na at ito ay hindi namatay sa communicable diseases, 3 years bago mo siya patayin. Kung communicable disease, 5 years. Plus, kung halimbawa lang mo, lumabas na po siya ng 72 hours. May mga namamatay ng lumabas ng 72 hours. Ang DOH, hindi na po pinapaibalan. Diretso nito. What if lumabas na po tayo ng 72 hours? So, marami po ito consider. Pero kung halimbawa within a day or 2 days, nakakuha po sila ng permit from region, bakit hindi? Pero sa tingin ko parang mahirap na. May sasabihin sa engineer. Yes po. Kasi po, napakahirap po talaga kung kaya mo isang may kaibigan pag lumabas na po ng city dito sa piling ng kasamun. Dahil lumabas po yun, hindi po basta kakayanin mo ng tao na po kaya kasi iba po yung amoy ng tao na po po sa mga ano pag mga mamatay. Yan po yung isang nakikita namin na mahirap gawin po. Pero kung talagang kailangan, pwede mo mag-special case lang po yun. Kasi tama yung sinasabi ko Pastor Maros po kanina, yung honors na ang sa batas is 3 years kung hindi namatay sa communicable disease bago pwedeng bukayin at 5 years pa mayroon po communicable disease. Kasi sa usapan namin noon, kita-kita kami noon, napakahirap po ilabas yung isang namatay po na napakasama na taon, isang na tayo na nagulong. Nakikiisip at siya po kami doon sa kanila. Kami rin mo, gusto rin mo namin bukayin. Pero talagang nakatali din po kami. Kung sa amin din mangyayari yun, gusto rin po talaga po namin. Kaya lang ganun po talaga. Kaya kami yung record na ganun po talaga. Yun. Okay, doon po sa ordinansa, meron po kayo gusto dagdag, engineer?